Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. Trump tinanggihan ang sagot ng Iran sa peace proposal ng US. Agad na tinanggihan ni President Donald Trump ang naging tugon ng Iran sa panukalang peace proposal ng United States. Nagdulot naman ito ng pagtaas ng presyo ng langis ngayong Lunes. Dahil sa pangamba na mas lalala pa ang 10 linggong labanan at mananatiling apektado ang daloy ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ilang araw matapos maglatag ng alok ang US para muling buksan ang negosasyon. Naglabas ng sagot ang Iran noong linggo na nananawagan ng pagtatapos ng digmaan sa iba't ibang larangan, lalo na sa Lebanon kung saan nakikipaglaban ang Israel, isang kaalyado ng US laban sa Hezbollah na suportado ng Iran. Kasama rin sa panig ng Iran ang hiling na bayaran ang pinsalang dulot ng digmaan at iginiit ang kanilang karapatan at soberanya sa Strait of Hormuz. Presidente ng Paraguay nasa Pinas para sa 2-day state visit. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Brian Kidzon. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nitong linggo, Mayo 10, ang Republic of Paraguay President na si Santiago Peña Palacios para sa 2 araw na state visit na layong palakasin pa ang ugnayan diplomatiko ng Pilipinas at Paraguay. Sa kanyang opisyal na pagbisita ngayong araw, Mayo 11, nagsagawa si Peña ng wreath-laying ceremony sa Rizal Monument sa Luneta bago nagtungo sa Malacañang Palace para sa bilateral meeting kasama si President Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at people-to-people exchanges. Ang pagbisitang ito ang kauna-unahang presidential visit sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Mula nang maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong December 12, 1962. Nagbubulgar, Brian Kidzon. Cebu City, inaasahang mas lalakas pa ang turismo. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Kim Plagata. Matapos ang pagdiriwang ng 48th ASEAN Summit, pinuri ang lalawigan ng Cebu ni ASEAN 2026 Director General for Operations Undersecretary Mahelen de la Vega at Executive Undersecretary Leonardo Roy Cervantes dahil sa mahusay nitong pamamahala sa mga kaganapan ng summit sa loob ng 2 araw. Dahil dito, inaasahan na lalawak pa lalo ang turismo ng Cebu. Sinabi ni Mayor Nestor Arceval na nakatatanggap na ang pamahalaang lungsod ng maraming katanungan tungkol sa mga mountain tour at island hopping activities. Dagdag din ng alkalde na positibo raw ang feedback ng mga delegado, lalo na pagdating sa seguridad at mainit na pagtanggap ng mga lokal na mamamayan. Samantala, pinaranglan ng National Organizing Committee ang mga lokal na unit ng pamahalaan, katuwang na ahensya at mga stakeholder na naging bahagi ng mga kaganapan ng nasabing summit. Nagbubulgar, Kim Plagata. Pinas, safe sa hantavirus, 24 Pinoy crew sa MV Hondius ika-quarantine. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Brian Kidzon. Tiniyak ng Department of Health na nananatiling protektado ang Pilipinas laban sa hantavirus habang nagpapatuloy ang mahigpit na quarantine procedures para sa mga pasaherong manggagaling sa cruise ship ng MV Hondius. Ayon sa DOH, tuloy-tuloy ang border screening ng Bureau of Quarantine sa mga paliparan at pantalan sa bansa upang maiwasan ang pagpasok ng sakit. Nakikipag-ugnayan din ang DOH, BOQ at Research Institute for Tropical Medicine sa World Health Organization para bantayan ang sitwasyon. Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers na 24 sa 38 Pilipino crew na naturang barko ang lilipad papuntang Netherlands upang sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Ang unang 4 ay nauna nang umalis kahapon, Mayo 10, habang susunod naman ngayong Lunes ang 20 pang crew. Ang natitirang 14 Filipino crew ay mananatili muna sa barko habang ito ay patungo sa Rotterdam, Netherlands, kung saan sila ay sasailalim sa quarantine bago tuluyang iuwi sa Pilipinas matapos itong makumpleto. Nagbubulgar, Brian Kidzon. Jaida Abansado, sinagot ang mga netizens na nagsasabing isa siyang Nepo baby. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Tulad ng ibang kabataang artista, hindi rin nakaligtas si Jaida Abansado sa mga komento ng netizens, kabilang na ang pagtawag sa kanya bilang isang Nepo baby sa social media. Sa kanyang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda,
nagbigay ng reaksyon ng anak ni na Dingdong Abansado at Jessa Saragosa tungkol sa isyong ito. Ayon kay Jada, pinili na lamang niyang huwag magpaapekto sa mga ganitong komento. Ayon pa sa singer, hindi niya minamasama ang pagtawag sa kanya bilang Nepo Baby dahil hindi naman niya maikakaila ang kanyang pinagmulan. Aniya, Hindi ko po minamasama yung pagiging or parang pag tinatawag po akong Nepo Baby because I can't deny my history and I'm proud of my history. I'm proud of my heritage. inamin din ni Jada na hindi siya nakakaramdam ng pressure kahit parehong kilalang OPM singers ang kanyang mga magulang. Sa halip, mas proud pa umano siya sa kanilang naging legacy. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Celeste Legaspi, kasama sa The Notebook, The Musical. Para sa boss ng katotohanan, narito si Jomar Martinez. Inanunsyo ng theater group Asia noong linggo na gaganap ang batikang Filipino performer na si Celeste Legaspi bilang Older Ali sa nalalapit na pagtatanghal ng The Notebook, The Musical. Ayon kay Legaspi, nahikayat siyang tanggapin ang papel dahil sa lalim at pag-unlad ng mga karakter sa kwento. Aniya, isang malaking hamon ang pagbibigay buhay kay Older Ali, lalo na't moderno at masalimuot ang musika ng karakter. Gayunman, sinabi niyang ang pagtanggap sa mga hamon ang nagsilbing inspirasyon niya sa mahabang panahon ng kanyang karera. Mas naging personal din para kay Legaspi ang kanyang paghahanda sa papel dahil ibinahagi niyang ang kanyang ina ay nagkaroon ng Alzheimer's disease. Inamin niyang isa ito sa pinakamahirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya, ngunit nais niyang parangalan ang alaala ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unawa at malasakit sa kanyang pagganap bilang Older Ali. Nagbubulgar, Jomar Martinez. Moch the Sibling, humakot ng ginto sa PAI National Age Group Championships. Para sa boss ng katotohanan, narito si Rica Martin. Pinangunahan ng magkakapatid na Mojde na sina Micaela Jasmine, Beruz Mohammad Madi at Mikhail Jasper, Mikey ang paghakot ng ginto para sa Beruz Elite Swimming Team sa Philippine Aquatics Incorporated National Age Group Championships na ginanap sa New Clark City Aquatic Center. Umabot sa 20 pirasong gintong medalya ang kanilang nasungkit. Namukod-tangi si Jasmine na isa ring national team member matapos makasungkit ng 4 na ginto sa Women's Division. Hataw siya sa kanyang mga event na 100 meters butterfly, 50 meters butterfly, 200 meters individual medley, at 800 meters freestyle. Sa kabila ng kanyang tagumpay, sinabi ni Jasmine na hindi pa siya kontento sa kanyang oras dahil patuloy siyang naghahanda para sa national tryouts para sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Samantala, mahusay din ang pinakitang performance ng bunsong si Mikey na nakakuha ng 3 ginto at 2 tansong medalya sa Boys 11 year category. Nagbubulgar, Rica Martin. Yung virus na hantavirus kung tawagin, Feli, is ito ba talagang mas grabe ba ito sa parang coronavirus? Naku, tingin ko, Mitch, speaking of mga virus na Bago yan, kasi ito eh. oo, parang pare-parehas lang naman ang mga symptoms nung nabasa ko. And siguro, Mga lagkat, ganyan. oo, siguro yung mga kababayan natin, medyo aware na sila na pagka ganyang may dumarating na virus, alam na nila kung ano yung mga gagawin nila. Number 1 kasi syempre, yung importante i-quarantine eh. Kumbaga ihihiwalay ka na agad eh. Kung halimbawa, Kasi dumating ka dito. lalo yun sa barko yun. Oo nga. Malaking barko. Pero Diba? syempre, knowing yung mga kababayan natin na dumaan na sa napakahabang virus, Oo, yung lock-in yun. hira, di ba? Hira. Ganon. So, tingin ko, malalampasan natin to. Di ba? Kasi parang sa atin, maging healthy ka lang, okay na eh, di ba? Parang Yun ang kailangan talaga maging healthy yung mga katawan natin para to make sure na hindi tayo basta-basta
dadapuan ng mga virus na yan. At bilang, ay dahil nga sa sinabi mo, healthy, Feli, syempre, yan ang, parang dinidescribe mo ang pagiging nanay. Oo Diba? nga. So, batiin natin. O, babatiin muna kita. Oo. Happy Same to you. Mother's Day. Yeah, diba? same to you. Sa lahat ng mga mothers dyan, medyo late kami pero mahabol pa rin kami ng Happy Mother's Day sa lahat. Sabi nga nila, every day naman is Oo, Mother's yes. Day. Wala tayong pahinga. Tama. Yan ang totoong trabaho na walang pahinga. Walang bayad actually, di ba? Oo, no, yung So, pinakamahirap na profesyon. Oo, hindi porket kami na mga nanay na medyo nagyayabang kami. Pero syempre, yun ang talagang katotohanan na ang mga magulang, lalo na ang mother, hindi basta-basta nakakalimot at nagkukwenta kung ano man ang meron siyang naibigay sa kanyang pamilya. Saan ba kayo nag-celebrate? Nagsimba lang kami, dyan lang naman sa bahay. Oh, tama. Yung importante pa rin yun pag sisimba muna bago ang lahat. Diba kami rin ganun. Tapos, onting lang rin, family dinner. That's it. That's it. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.